Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Masyado ka nag-e-enjoy dyan, ha? Iba naman kasi ang energy. Oo, iba talaga ang energy. Ang sarap naman kasama ng mga taga-UDM. Ayan, at sandamakmak man ang negatibo sa mundo, doon pa rin tayo sa positibo na magbatiin ang magkakagalit. Ral Santiago po ang team leader ng mga bida ng tunay na buhay, ang Team Puti! At syempre, salubungin lagi ang araw ng may ngiti at pag-asa. Becky Velo ang inyong bisitang palaban para sa Team Pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Kaya naman, huwag na nating patagalin. Ito ang Face-to-Face Harapan! Mga payo nila ang ating magiging gabay. Dekalibreng abogada, the one and only Attorney Lorna Capunan. Ang payo niya ay walang palabok, laging diretso. Dr. Love, Brother June Banat. Alagaan ng kalusugan, pagkaisipan, yan ang lagi ng bilin. Our very own Dr. Camille Garcia! At eto na ang laging malambot ang puso sa mga nangangailangan. Narito na ang pambansang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Hello, pambansang Pogi Ryle. Good morning. Pambansang Bes. Hi po, Ate Coring. Si Doc Becky Velo. Yan. Oo, welcome Di to the po. show. Ano? Dora the Explorer. Ano ka ba? Isa ako malaking itlog na pula. Oy, bagay naman. Bagay naman. Pampagising sa umaga. And good morning, Trio Tagapayo. Handa na ba kayong manermon? Okay, pagandahin po natin ang inyong umaga. Isang lola. Uminit ang ulo. Dahil ang manika ng kanyang apo, sinira. At ang nanay ng nakasira, nangungunsinti pa. Teka muna, ang tanong, totoo ba naman kaya ang bintang ni Lola? O naaawa lang sa dahil si Barbie, binarbie? Ang away bata ay nauwi sa away matanda. Gaya na lamang ni na Christy at Lorna dahil sa nasirang manika. Ayan si Christy, kapitbahay talaga namin yan, mapagpatol sa away bata. Kahit nga apo ko, pinapatulan yan eh. Hindi nga niya pinapalaro yung anak niya sa apo ko eh. Si Ate Lorna mapambintang yan. Kahit di nakikita, binibintang niya. Tsaka maarte yan, display ng display. Alita na magkapitbahay ay maaayos pa kaya kapag laruan ay napalitan na? Eto na siya ang lola na imbierna sa kanyang kapitbahay dahil daw sa dami ng atrasong ginawa nito sa kanya. So hindi lang pala tungkol sa Barbie doll. Eto na naman, magsasanga-sanga na naman tayo. Lorna, humarap ka na. Parang pa kaya? Parang kami yung susugurin mo. Parang ako na agad yung sasaktan. Attorney Lorna, pahiram ng salamin. Pahiram ng salamin sa mata. Ay, petition for change of name ako, ha? Ikaw. Pati po buhok. Pati buhok, no, Nanay Lorna. Pareho kayo ni Attorney Lorna. Oh!
Face to face. Kulang na lang, wardrobe at saka salamin, Attorney Lorna, ano na ang nangyari dun sa Barbie? Anong kwento? Ano po, ma'am, napuno po ako sa kanya. Sumabog po yung galit ko. Kasi po, yung laruan po na yun, pinaghirapan ko po yun, naipunan ko. Naglalaro po sila ng anak niya sa kanyang apo ko. Ngayon po, nasira po ng anak niya. Yung apo ko po, nagsumbong sa akin at nasira, umiiyak. Kaya doon po ako na galit sa kanya. Sumabog talaga yung galit ko sa kanya. At hindi lang yun po. Ang kinainisan ko lang po sa kanya kasi kinisinti niya po yung anak niya. Sinabi niya pa yung anak niya na huwag daw makipaglaro sa apo ko. Kaya yun ang kinagatot, sinama ng loob ko. Ayun. Ano nangyari sa Barbie doll? Nasira po. Anong nasira? Natanggal ang ulo? Natanggal po yung kamay. Okay. Okay. So, saan napunta yung kamay? Hindi na po nawala yung kamay. Hindi ko na po sa kusan. Ito ba yun? Ito ba yun? Opo, yan po. Nawala Ayan, yung kamay. pakita nga mula sa ating mesa ng ebidensya. Ano ba ang itsura? Uy, malaking Barbie. Hindi po siya Barbie, Ate Coring. Nagtapon po yan, Yung ma'am. tatak po niya, yun po sa baba. Nagtapon po yan. Berry B. Berry B. Kaano-ano niya po si Gary B. Okay. Very big. Oh! My gosh! Kamukha ko pa yung Barbie. So, eto na ngayon, yung manika na wala na siyang kanang kamay. Kompleto pa naman lahat, pero ayun na tsaka kailangan magpasalon ulit ng buhok. Pero, nawala yung kamay. So, ano daw nangyari sa kamay? Nahila po ng anak niya. Nahila po, hindi ko na po alam kung saan napunta. Pwede namang ikabit ulit. Nawala po eh. Hindi niya, nawala. Kaya sabihan ko po yung anak niya kung nasaan yung kamay. Ayaw na po magsabi. Mga magkano ito? Mga ano po, nasa Toki po ang bili ko niya. 2,000. Mahal din. Okay, bukod sa Barbie, magsabi na kayo ng totoo. May iba pa bang atraso? Opo, ma'am. Yung nagpa-repair po ako sa kanya ng damit. Ano po, yung pagkaano ko sa kanya, ang pangit ng pagka-repair po, ang sikip ng pagsuot ko, biglang may sira. Sabi ko, kinainis ako sa kanya, nasira po yung damit. Sabi ko, ba't nasira to? Hindi po ba posibleng tumabalan po tayo? Hindi po, talaga pong nasira po yung damit. So talagang mananahi siya? Marami po siya nasira ang damit. So pina-repair mo? Opo. Tapos biglang sumikip na? Opo. E di ibalik sa dati, hindi na pwede. Hindi na po sumikip po eh. So hindi mo binayaran? Hindi po, hindi ko binayaran talaga yun. Magkano singil? Hindi ko naman alam. Hindi mo na alam. Umamin naman siya na nasira niya. Hindi naman siya umamin eh. Ayun. Kaya Tapos nainis po dito, ako. siya pang galit. Siya pong galit at ayaw niya pong bayaran. Ayun. Ayaw po niyang bayaran. Kaya nung kinainisan ko, ayaw niyang bayaran. O teka muna, ano naman yung kwento ng selosan sa asawa? Ay, ma'am! Ano po yan, ma'am? Yan! Pinagbintangan po Yan. kasi, pinagbintangan po talaga niya ako. Pinagbintangan niya ako na nilalandi ko rin ang asawa niya. Ay! Baka kaya nawala yung kamay. Oo. Nagtitinda po ako ng kape, saka yung mga pabago. Inaalok ko lang naman yung asawa niya. Sabi ko, bumili ka ng kasi ang kape nito ay organic, nakakatulong po sa mga diabetes, sa mga kasi may arthritis po yung asawa niya. Sabi niya, andito ka na naman, magbinta ka ng kape. Naagaw mo lang yung asawa ko, may gusto ko na yata sa asawa ko. Kaya pinako nagagad sa kanya, pinaparinggan niya po ako ng ganon. Baka naman sexy kang bumili ng kape. Pabili ng kape. Siyempre po, pagka nagtitinda ka, kailangan po maganda ka. Sa kasi kayong impress para yung... Aba? Opo, para naman mabili ang kape. Kailangan kang mabango. Ano ba nauna, yung selos o yung Barbie doll? Yung sa Barbie doll, nahuli na po yun kasi araw-araw naman po ako Ayun, nagtitinda. nagkabusit-busit na. Ayun na, nagkaano-ano na. Patong-patong na. Okay, pakinggan naman natin ang kabilang panig. Hindi raw siya natutuwa sa ginawa ni Lorna, sinisisi yung kanyang anak sa pagkasira ng laruan. Christy, humarap ka na. So, ang ating harapang tanong dito kay Christy, totoo ba na kinukonsinti mo at ayaw mong panagutan ang nangyari sa manikang ito? At ikaw pa ang may ganang magalit at magbintang ng pang-aagaw ng asawa? Grabe, ngayon ko lang napansin, hindi lang niya kamukha si Attorney Lorna, kabuhok pa, at pareho pangalan. Naku,
attorney, ha? Baka mapagkamalan. Okay. O, dito na tayo sa ating harapang tanong kay Christy na hindi mangiti. Okay, so totoo ba na nangungunsinti ka pa, yung anak mo na daw ang nakasira nito, ayaw pa ninyo, ikaw pa daw yung galit? Hindi ko po kinukonsinti yung anak ko. Ang anak ko kasi, nanginginig yung anak ko na pumuwi sa amin. Sabi niya, Mama, pinagalitan ako ni Ate Lorna, anak ko pinagbintangan ng manika. Sabi ko, bakit ikaw ba talaga nakasira? Sabi niya, hindi po, Mama. Ako lang nadatnan niya na naglalaro ng manika. Anong sinasabi mo? Kaya ayaw ko magbayad ng sabi niya, mabayaran daw ng anak ko. Ang anak mo ang nakasira niya kasi naglaro sila, hinila na talaga niya yung kamay. Ang sumbong yung apo ko sa akin, na hinila ng anak mo yung kamay niyan. Kaya nga, bakit pinagalitan mo yung anak ko? Dapat tinalo mo sa akin, kaya ang anak ko. Sinabihan ko lang yung anak mo, hindi ko inano, sinabihan ko lang siya. Hindi ko sinaktan, sinabihan ko lang. Kaya nga, nanginginig yung anak ko, nagsubog sa akin na pinagalitan mo daw siya. Hindi naman daw siya nakasira na manika na yan kasi sira na. Ano sira na? Paano mo hindi sinabi mo yung sira? Talaga naman natanggal ang kamay niya. Nasaan ang kamay? Ayaw ko sa anak mo. Hindi na yun alam ng anak ko na siya dapat tinanong mo muna ang anak mo. Nabibintangan mo kaya nanginginig ang anak ko, nagsubog sa akin. Ilan taon na yung anak mo, Christy? 8 po. Ikaw yung apo mo? 9. Okay, so magkaedad. Okay. So, siguro naman walang may gusto na masira ito. Sino ba naman ang may gustong masira? Yes po. Okay. Sino ba naman ang may gustong mawala yung kamay? O ngayon, eto ngayon ang usapan. Paano ngayon papalitan? Hindi ba? May ganon. O, kasi syempre, yung apo mo, o kailangan bayaran, ganon. Magkano bang presyo na? Ano bang nakasulat? Parang 700 lang naman. Alam mo, ikaw talaga, Doc, ha? Alamin natin, malalaman din natin yan. Okay. So, ano naman ang problema nung damit niya na hindi na daw niya masuot nung pinagawa sa'yo? Hindi niya pinarepair sa akin po. Sabi, ibawasan ko daw 2 inch bawat side by side. Binawasan ko ng 2 inch by side. Tapos ngayon, nung binalik ko na sa kanya, dinelever, masikip sa kanya. Dinelever. Bakit hindi niya binalik sa akin? Okay. Naaanhin. Alam mo, pag ako nagpapagawa ng damit, kung minsan nagkakalituhan, ang gusto lang pala natin 1 inch, 1 inch. Oh, ito inch yun, sabi 2 inch, 2 inch. Alam mo, pag kumuha dito ng 2 inch, nagiging 4 inch. Kasi 2 inch dito, 2 inch sa kabila. Kasalanan mo naman pala. Yes. Oh, so, ano ba talaga? 2 inch siya, dapat 1 inch lang ang... Yes, ang sabi niya sa akin, 2 inch by side. 2 inch by side. Side by side. Oh, which means kailangan ang medida mo isang 1 inch lang. Opo. Kasi magkabila ito, harap Kaya at lang po, likod. pagsuot ko nasira, napunit yung gilid. Kaya po na ano siya, nasira talaga. Siyempre masira kasi masikip eh. Kasi nanastas yung tahe. Naano kasi. Yes. Nasobrahan kasi ng sikip. Hindi na ba pwedeng ibalik? Ginupit mo Nasobrahan ba? kasi ng ano. Ginupit ko po kasi side by side din na yan ng side aging. O nasa mesa yung damit, Rahel, sa ating mesa ng ebidensya. Yan. Oh. Ayan pala 2 ends, 2 ends. Yes. Ayun. Lumiit na nga po talaga po eh. Kaya pang teenager na yung size niyan. Lumiit. Edging, Hindi edging. na nagtan sa bewang. Hindi na nga po ano sa bewang ko eh. Oo nga naman. Sexy naman pala sa'yo eh. Aba, alam mo kung kanino kasya ito? Dito sa dal. Diyan siya kasya. Masyado lang maliit. Lit nga po. Oh, Saka masyado dito nang po, maliit. nasira po siya dito sa gilid Pero ang po. ibig kong... Napunit. Oh. May punit po siya sa gilid. Hindi kasi nga, ang ibig ko sabihin, eto, dapat, kung 2 inch, 1 inch lang. Oo. 1 inch lang. Kasi Yes, pag ginawa mong 2 inches, 4 inches na yon. Yes. O anong ginawa mo? 2 inch kasi yan ang sabi, 2 inch by side. Dapat sinabi sa akin, 1 inch by side. Ito is sa bawat side 2 inch yung cut ko. Alam mo, napakadalas mangyari niyan. Yung pag sinabi mong 2 inches, nagkakamali kasi ang nangyayari 4. Alam mo, Nay, ang dami kong damit sa bahay, bibigyan na lang kita ng damit. Madali lang yan. Thank you po. Madali lang yan. O ito, i-donate na lang natin dito sa Kawang Gawa, ha? O, may pagkakasyahan siguro dito niyan. Ayun payat, o, pwede ito. Okay. O, so, eto ngayon, yung pangatlong issue. Ay, may dami. Oo, tatlo ito. Nagseselos ka ba talaga kay Lorna? Sa asawa mo? Hindi ma'am, ano lang sa akin, parang dati hindi naman ganyan yung ugali niya, magtitinda sa amin. Parang open kasi matagal na kami nagkasama sa BP. Volunteer din po kami sa isang aming barangay.
Pero nung uli na lang mula nung nagkasamaan kami ng loob, parang lagi na iba yung ang kilos niya ba? Oh. Parang lagi na lang. Paano kilos? May lipstick pa? May lipstick pa. Paano siyang kumilos? Paano siyang kumilos? Ay, hindi Tapos minsan nag-aarutan pa. Alam mo, yung inanom sa akin, parinig. Nakakasakit sa damdamin ko yung parinig mo Yes, sa akin. nagpadinig ako Yung doon. parinig Kaya na sinasabi mo sa akin, tumatanda ako, may gusto. tingting. May gusto ako sa asawa mo. Wala akong gusto sa asawa mo. O, sandali lang ha. Gayahin mo nga paano siya magbenta. Paano siya magbenta? Sige, Eh, minsan ma'am sabi ba, huy, bumili ka na ng kape. Hindi naman dati nagsasalita lang niya, bumili ka na ng kape. may laway pa, ha? Ay, siyempre naman, pag bumili ka muna ng May laway pa, naman ha? talaga mag-ano ka. Hindi mo naman, lalambingin mo naman ang talento. Magtaga naman po ng gano'n talaga ako magbenta ng kape. Sabi ko, uy, Rosier, bili kami ng kape ko. Masarap ito, nakakatulong ko sa kalusugan mo. Sabi niya, ayaw ko sa kanya, pag inanuhan niya ng hindi maganda. Sinasabi niya na kaya ako nagtitinda ng kape dahil may gusto daw ako sa asawa niya. Oh. Yes, ma'am. Teka muna, Doc Camille. Pagka papagalitan mo, sa eskwela ito, issue ito. Pag pinapagalitan ng ibang yaya o nanay o teacher yung anak, so sa ganung pagkakataon, ano ba dapat? Ang kakausapin yata dapat yung yung magulang. Oo, usually ate ko rin yung magulang kinakausap eh. Hindi pa pwedeng sabihin mo na diretso gagawin mo sa bata. In fact, pag sa mga parent orientation ng during sa start ng klase, sinasabi ka agad na kung meron kayong concerns, hindi pa pwedeng pagalitan yung mga bata dahil kasi unang-una, napaka-negative po ng impact nito psychologically, yung conduct nila maapektuhan. Kaya talagang concern dapat yung mga adults. Ayun, kailangan doon na lang diretso sa nanay. Kasi nga naman, yung bata hindi rin maintindihan yung galit. So ano ba talaga ang totoo sa sinasabi ni Christy at ni Lorna? Sa away bata nagsimula ang iringan ng dalawang magkapitbahay, magpapapigil din ba ang kani-kanilang mga kakampi? Eto na. Sino ang dapat managot sa nasirang laruan at totoo ba yung mga ibang issue? Nako, nagsimula lang sa away ng mga bata. Kawawa naman pati sila nadamay. O eto na, kampihan na. Siya ang kapitbahay na nakakita sa tunay na pag-uugali daw ni Christy. O eto na si Anita. Anita, humarap ka na. Okay, Anita, parang galit ka. Galit ka ba? Hindi Okay. naman po. Anong problema? Ano ang mga nasaksihan mo? Ito naman kasi si Christy, konsentidura sa anak niya. Kasi gusto ng anak niya makipaglaro sa apo niya. Ayaw niya pong ipaglaro kasi nagagalit siya dahil nga doon sa laruan na sinira na kinukonsente niya sa halip na away bata lang naman sana. Dapat inano na lang niya na maglaro. Kasi ang bata, pag nag-aaway, nagbabati rin naman yan. Oo, parang kayong dalawa. Pinagbabati namin ngayon. Oo. Kinukonsente pa kasi niya. Huwag na daw makipaglaro. Ayun. Ma'am, hindi ko nakonsente ang anak ko. Pinasabihan ko lang, nilalayo ko lang sa gulo ba, na huwag ka na makapaglaro. Sinundo na nga po niya ang anak ko eh. Sabi ko, huwag mo na ipaglaro yan. Huwag mo na laruin para iwas gulo lang. Oo. Kaya Pwede rin naman ganon, iwas Yes, ma'am. gulo. Oo. Yung sa asawa. Sa asawa naman niya, ma'am, totoo naman yun na nag-aalok lang naman ng kape yung asawa niya ng organic sa asawa niya. Tapos, sabi niya, nilalandi na daw. Kung Yun din ang narinig mo. Oo, yun lang narinig ko naman din sa... Sino ba sinabihan mo? Marami ka bang pinagsasabihan? Wala akong sinabihan, ma'am. Yun lang nung dumaan ako sa kanila. Sabi ko, tumatanda ko may keringking. Doon tumatanda ko may keringking. Parang wala. yun. Sasabayan. Sa bubig mo ko inarinig yun. Ano Yun nang nga, nagtinda yung ko? sinabi ko, totoo yung Nagparinig sinabi ka ko, sa akin, tumatanda nagparinig ko may keringking. Wala na akong sinasabihan ng mga tao. Sinabi mo sa asawa mo na, yan na naman yung mo, nagtitinda ng kape. Kaya yan lagi nagtitinda ng kape dahil may gusto yan sa'yo. Ganda, sa'yo na narinig yun. Napaka-pogi ba ng asawa mo na pinag-aaway? Hindi na ako, ma'am. 60 years old na yun. Ano? 60 years old ako yun. Hindi naman nakapugian yan. 60 years old? Yes, Ano ngayon? Ang lalaki, hindi mo napipigilan. Si Brother Jun nga, pogi pa rin eh. Kung pagkain ang lumalapit, siyempre natutuan. Ay naku, ba't ka naman gusto niya asawa mo? May arthritis na yun. Ano ba kaya nito doon? Wala naman arthritis sa lalo ako. Kasi pagkatala, bakit mga lalaki may arthritis ngayon? Okay,
Okay, so yan ang patutuo ni Anita. So ito naman, ang kakampi ni Christy. Siya naman ang magpapatunay na mabait na bata yung anak ni Christy. At hindi naman yan basta-basta maninira. Verna, humarap ka na. Yan, marites kasi rin yan, ma'am eh. Marites. Ano ang nalalaman mo? Alam mo po, ma'am, ang ugali ng anak ni Christy, alam ko po yun. Mabait na bata yan. Masunurin at may takot po yan. Hindi po yan magagawa ng anak niya na sirain ang laruan na hindi sa kanya. Oy, paano mo nasabi hindi nasira? Nakita mo ba yung anak niya sa kanyang apo ko na naglalaro na hindi niya nasira yan? Napakatagal namin magkaibigan at magkapitbahay. Wala naman doon eh. Pinagkakatiwala. Paano nasabi na Kasi ang mga anak niya sa akin. Kapag Kaya alam ko kung ano sabi na ugali gano'n. ng anak ni Christy. Tigilan mo kasi yung pagkamarites mo. Hindi ako marites. Sabihin mo kung ano. Kasi Lunes ngayon, ko sa inyo. Nag-aalok lang siya ng kape para sa kalusugan ng asawa niya. Sinasabi mo, Christy, yung... Nakikita ko naman talaga eh. Ito si Lorna, bagong ligo. Tapos magtitinda ng kape. Pag ganyan-ganyan po rin sa asawa ni Christy. Para sabihin mo gano'n, hindi ako naglalandi. Nagtitinda ako ng kape. Maayos. Napaka-exit ng short mo. Napaka-exit daw po ng short. Ay, ano ba yan? Brother June, alam mo, tama ba ito? Na kapag asawa ng iba, mas maganda lumayo ka na lang eh. Kasi hindi mo masabi kung yung babae selosa o hindi. Para iwas gulo, umiwas ka na lang. Di ba tama din yon? Kasi maaaring hindi, okay lang doon sa lalaki, pero yung ibang nakakakita, maaaring iba ang isipin. So, baka itong si Verna, yun ang nasa isip niya, mag-aalo ka lang ng kape, may pahimas-himas ka pang gano'n. Ano? Yun ang sinasabi. So, ingatan na natin. Napakababaw, sa katotohanan, napakababaw ng problema na maaari nating isettle ngayong araw na ito, itong umagang ito, sa tulong ni Ate Corinne. Ako na naman ang tinuro mo, ah. Okay, si Brother June talaga. O eto na, sa awayan ng mga nakatatanda, tama bang idamay ang mga bata? Wag naman sana. Ayan, Becky at Ryle, nung kabataan ninyo, kung may kaaway kayo, ang mga magulang nyo ba ay nakikisali o kayo na mismo ang gumagawa ng paraan sa sarili nyo? Sa akin po laging may pangaral eh. Yung pinapangaralan na kahit ako yung di mali or ako yung mali, pinapangaralan ako ng magulang ko. Gano'n? Nalalaman nila? Yes, nalalaman po nila. Makulit talaga kasi din po ako. Makulit ka talaga. Halata naman. So ikaw, ano naman? Ako, hindi ko na lang sila bate. Di na kita bate, ganon. Tapos, sinasabi ko sa parents ko ano nangyayari. Iwas ka na lang para wala nang gulo. So, dito naman sa ating mga sausawero at sausawera. Sige nga, ano ang inyong opinion? Team Puti at Team Pula, tama ba ang ginawa ni Christy at Lorna na dama yung kanilang anak? So, una sa lahat po, pag-away bata, hindi na po dapat pinapalaki. Si Aling Lorna, gusto niya lang po, mabayaran po yung nasirang Barbie doll. Pero si Aling Christy at si Aling Verna, kahit hindi po nila nakita yung totoong nangyari, pati po si Nanay Lorna, inaway na rin po nila. Ang gusto lang po lang naman na Nanay Lorna, matapos po agad yung problema at mabayaran yung nasirang laruan. Umabot pa po sa point na nagiging paninirang puri na kung saan yung simpleng pag-lipstick lang po or pananamit po ng isang lola, ginagawa na po nila ng issue. Ayun. Pero sa ibang tao kasi yung 2,000 malaking halaga ha. Malaking halaga din ang 2,000, kaya siguro iwas pusoy din. Okay, go! Unang-una po sa lahat, yun nga, away bata po siya. So, dapat hindi na po siya pinapalaki. And pangalawa naman po, yung issue po about dun sa selos, unang-una pa lang po, dapat si Ma'am Lorna or si Aling Lorna, umiiwas na po siya dun sa mga bagay na galaw. Alam niyang nai-issue na siya dun sa mister ni Ma'am Christy. Dapat iniiwasan niyo na po yun kasi parang respeto na lang po dun sa relasyon ni Ma'am Christy at saka nung asawa niya po. Dapat hindi na po pinapalaki. Dr. Love, paano ba tuturuan ng magandang asal ang mga nakatatanda, hindi yung nakababata? Mahirap i-correct ng matatanda. Oo. Pero dapat malaman ng matanda
kung mali yung kanyang ginagawa. Alam, hindi po nangangahulugan na kami ng mga may edad na, huwag namang matanda, kaming may edad na, tama lahat ng ginagawa namin. Kahit sa magulang, hindi porke magulang ka, tama na yung ginagawa mo. Pwede nating i-correct sa mga bata. Pwede nating sabihan sa magandang paraan. Pwede naman kasi hindi naman tayo perfecto, di ba? At doon magsisimula ang isang magandang, sabi nga, harmonious relationship, Dahil yung edad ninyo, iba doon sa kinalakihan namin, Sa pananaw ng matanda, merong matanda na mai-insulto, ma-offend kung pagsasabihan ng mga kabataan na katulad nyo. Pero dapat maging bukas ang aming kaisipan at willing na baguhin ang dapat baguhin. Yon. Ayan, thank you very much, Dr. Love. Attorney Lorna, bawal pala na sa ganyang sitwasyon, kakausapin ng nakatatanda yung menor de edad kaagad? Tama. Klarong-klaro yan sa batas, sa Republic Act 7610, yung for the special protection of children. Ang parental authority, nasa parents yan. Nanay at tatay, joint parental authority. Talagang kasalanan ng mga lolo at lola yan, di ba? Nai-spoil natin yung mga apo natin. Kasi yung mga anak natin, dinidisiplina natin. Pero yung mga apo, pinagbibigyan na lang natin kasi para silang manika sa atin. Pero wag nating kalimutan na ang disiplina ay sa magulang nila. Tayo lang nag-i-spoil. Pabayaan nyo na kami mga lola mag-spoil sa mga apo namin. Pero mali yung ginawa mo na pinagalitan mo. Miski na hindi physical, miski na kasi bawal talagang physical, miski na pinagsabihin mo lang yung anak ng iba. Kasi ang may authority doon, yung nanay. Sana, naintindihan mo naman, kinausap mo sana si nanay para sabihan na ito yung nangyari. Ngayon, yung mga bata naman, wag nating sanayan sa mga toys na mamahalin ng laruan. Kasi ang mga bata ngayon, pwede na lahat, hindi kailangan na laruan na mahal. Kasi pagtanda nila, yun ang sasabihin nila, gusto nila ng mamahalin. Values formation ang importante sa bata. Hindi naman kailangan mahal na Barbie doll o mahal na sa lalaki, mahal mga transformer. Hindi, kasi mga bata. Mali yung sinabi mo rin bilang nanay na wag mo nang pansinin, hindi, i-correct mo. Sana ang sinabi mo pag ikaw may kasalanan, mag-apologize ka. Pag hindi naman, mag-usap. Oo, naku, kawawa naman. Kasi gusto ng mga bata maglaro talaga Tsaka hindi nila maproseso kung bakit. Kasi yung mga nakatatanda lang ang gumawa ng problema. So, Doc Camille, paano ba dapat itama ng mga nakatatanda ang kanilang pag-uugali at kilos sa harap ng bata? Ang hirap, dahil kasi una-una po, pag yung mga adults sasabihin nga, di ba, you cannot teach old dogs with new tricks. Pero dapat nating tandaan, lahat ng ginagawa natin, accountable tayo doon. So kung accountable tayo doon, dapat tayo magbibigay ng tamang ehemplo sa ating mga anak. Lalo na po sa mga magulang, you work as a team. Ikaw at yung anak mo, you work together. So dapat lang, ipakita mo yung tamang pag-uugali. Pero sana matandaan din po lahat ng mga magulang na pagdating sa ganitong pagkakataon, pag nagdidisiplina tayo, use your words, not your hands. Kasi ang hirap pag sinabi nyo na inumpisahan nyo na manakit, nakakalungkot po dahil kasi yung impact nito na parang nag-uumpisa na nagkakaroon ng possibility for child abuse, yung possibility na yung anak mo mawawala na yung confidence sa sarili, tapos umaabot din sa punto na baka sa susunod sila na yung mambuli. Nakakalungkot po na magkaroon ng mga ganitong klaseng chain reaction. Correct. Naku, yung mga bata pa naman, yung mga ganong edad, dyan sila natututo, ang tawag dyan, formative years. Yung mga anak namin, tinuruan namin na pag may ginawa kaming mali, pipitikin kami sa tenga. Oo, talaga. Mama, that's bad. O sige, pipitikin kami. Alam nila kung anong tama at mali. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Okay, so may natutunan naman kaya. Si Christy at si Lorna dito sa ating usapan ngayon. Malalaman natin ang ending ng kabanatang ito sa
Hi talaga naman. Alam nyo, yung problema nyo, napakaliit. No? Diba? Anong tingin mo? Napakaliit. Nanggaling lang talaga ito doon sa manika. Kasi nahuli na lang yung selosan eh. So kung gatong-gatong na lang yun, di ba? Talagang ang malaking bagay kasi talaga, yung bagay na pinag-ipunan, binigay siyempre sa apo, 2,000, masisira, hindi mabayaran. Pero hindi rin naman nila ginusto yun. Oh. Kaya ano ba ang ginagawa namin dito sa face-to-face? Hindi naman to walang katapusang ayuda. Kaya lang gusto namin makausad kayo dahil wala namang may kasalanan talaga. Ang kasalanan nyo lang yung mga bunganga nyo. Yung mga bunganga nyo. Tsaka yung asal nyo. Totoo ha? Hindi yung problema. Kung paano kayo rumisponde sa problema, yun ang problema. Kasi nanonood sa inyo yung mga anak nyo. Tama ba? Yes, o, tumungo ka. Ganon. Okay, ganito ang gagawin ko ha. Bibilan ko ng bagong laruan kayong dalawa. Okay? Etong si pwede na ipagpahinga o kaya PWD. Diba? Para siyang PWD na kaibigan, barkada. Okay? So, pagkatapos, bibilang ko ng ganito din yung anak mo at apo mo. Okay? Bongga! Picturean na natin ito para alam natin kung alin ha. Okay, tapos, di ba nagpagawa ka ng damit na sira, sabi ko, papadala na lang kita ng damit, ha? Okay, kung marami ako doon kakasya sa'yo. Okay. Ngayon, syempre nagpagawa siya sa'yo ng damit, repair, nasira, hindi binayaran, eto na 500. Ayan. Pero 200 lang na may damit, di ba? O, di ba? Ganun lang naman ang repair, hindi ba? Opo, ma'am. O, pero ang importante, kapayapaan na, tsaka yung mga anak ninyo, maglaro na sila ulit. Magdahan-dahan na. Ang tama dyan, anak, sa susunod, kailangan maalagaan mo yung laruan mo. Pag nasira mo yan, bla, bla, bla. Kayo nang bahala. Di ba? O, magkamayan na kayo. Sige na. Side by side na sila. Huwag ka na magbebenta na naka-short kasi. Oo. Bikini dapat. Yung mga kape-kape, huwag na lang. Huwag na lang. Hindi natin masasabi kung gaano kaselosa yung binebentahan natin. Ganun na lang yon. Okay, ilang beses na rin pong naging kaso dito sa ating programa na ang away ng nakatatanda ay nagsimula sa away bata. Kinalaunan, mas masahol pa ang nagiging asta at pananalita ng mga nakatatanda na dapat ay mas nakakaunawa. Ehemplo kasi dapat ang nakatatanda sa bata. Yung napakaliit na apoy parang binuhusan ng gasolina at nagliyab na ang may kagagawan ay yung nakatatanda. Mag-alala tayo ha kung ano ang nakikita ng mga bata sa atin. Baka mas masahol pa ang mga kinabukasan para sa kanila, sa ginagawa natin. Okay? O magtatanda na kayong dalawang nakatatanda. Ha? Magbabati na yung mga anak nyo at apo, ha? Okay, ako po ang inyong ate ko rin nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face. O, ba't ka naiiyak? Napahiya ako nung time na yun na may nagsumigaw sa akin. Hoy, panis daw paninda mo, paninda mo. Tinopak na stomach. Gusto nyo, guys? Oo, dapat meron din sila. Bumili kayo. Lagyan nyo na lang. Tanda-tanda mo na, chismosa ka ba? Hindi po totoong panis ang paninda ko.